Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide, and Universe. Isa pang edisyon ng programang Gabi ng Misteryo. Ay, kumusta na kayo makatapos mo nitong epekto ng global internet outage kahapon, kagabi? Dito na sa Pilipinas mukhang minimal naman yung epekto, ano. Pero marami ring mga marami ring mga nagreklamo dun sa mga online transaction nila, no. Sa ibang mga bansa tulad sa US, maging sa Europa at iba pang mga lugar talagang matindi yung epekto, ano. Well, inamin na ho ng Microsoft yung kanilang cybersecurity software ang mukhang sumemplang, kaya nagkaroon ng problema sa internet, ha? Especially itong Microsoft operating system. Alright, ang tumbok ng ating pag-uusapan ngayong gabing ito, mga kaibigan, dahil po sa meron pong mga naunang mga forecast na magkakaroon daw ng tinatawag na super solar storm. Actually, sa ngayon nga po, si Haring Araw buga ng buga. Nagbubuga ho lagi ho. At tayo ho rito sa Earth ay talagang naapektuhan po at iba pang mga planeta sa solar system. Anong epekto nito sa atin na may pangamba na baka raw maulit ang ganitong internet outage in the future? Yan po ang ating pong pag-uusapan ngayon po gabing ito, mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo. Nyo pa rin pong lingkod, si Ray Sibayan. And of course, ating pong kapiling sa ating pong programa ngayong gabing ito, ang ating mga panauhin via Zoom. Ating munang alamin kumusta na kaya ang Russia ngayon. Sa Russia ba nagkaroon ba ng internet outage? Dr. Joe Villasano, ma'am, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Yes, ma'am. Ray, at Opo. sa lahat ng mga kamisteryo at ating mga guest. Mm-hmm. Dito po, sabi ko sa inyo, ang aking continent or aking bansa hindi po kasali sa mga practice nila na magtanim ng takot. Kaya hindi po kasali ang Russia at saka ang China doon po sa kanilang practice ng cyber outage. Kasi hindi yata gumagamit ng Microsoft ang Russia sa China. May sarili po sila. Alam nila yon na isang mga araw, ano? kung ano man po yung convenience na binibigay sa atin, ang mga negosyante, ay isang araw ay aalisin sa atin for another business chain reason. Talaga. Yung mga dahilan po yan. Di nakangiti lang pala si President Putin sa nangyari sa US saka sa iba pang Western countries. Tama po. At tayo sana ganun din po. Meron tayong independent. No, kaso alam niyo naman, Dr. Joe, sa Pilipinas sa hirap ng buhay ng mga Pilipino kung saan lang tayo umaasa, no. Pero well, maganda naman kahit paano wala hong epekto diyan, and of course siguro sa iba pang mga lugar, ano po. Pero so far ngayon po, ma'am, based na rin po sa inyo pong assessment, itong si Haring Araw, no, talagang tuloy-tuloy ang kanyang hindi man na sinasabi na nag-aalburuto, ano, pero ang epekto nito sa atin, actually diyan sa Russia may mga northern lights diyan, ano, kitang-kita yung aurora borealis, ha? Yes po, nung September 10 nga, noong napunta po ako ng north of Russia, yung Yakutia, doon po nagsimula. Dahil nga yung guest ninyo na si Ala, siya yung humiling na gusto niya daw makita yung mga kulay. Opo. Sabi namin, hindi pwede dahil hindi pa naman negative 50. Pero nung gabi na yun na humiling siya, ay nagpakita. Hanggang ngayon, nagpapakita. At ito po ay kabutihan para po itong blessing sa mundo. Yung iba-ibang kulay, may mga meaning po yun. May mga energetic identification po yung mga iba-ibang kulay na binibigay ng ating kalawakan po. Ayun. At yun ang araw po ay mabait dito sa Russia. Dahil may mga rituals po dito, lalo na yung mga shamans, para kausapin yung araw na maging coexist ng mga tao. Kaya sa umaga may sunrise po, at sa hapon may ulan. Balansyado po yung lahat ng elemento. Balansyado dyan. Sana all.
Sana all, Sana sa atin all. din. At yun po ay nanggagaling sa kaisipan ng population po yun. Ayan, opo. Kung ang balansyado po ang population's mind, ganun din po ang mga elemento. Kasi sino ba yung mga elemento na yan? Ay mga katawan din po natin yun. Opo. Alright, Dr. Joe, ating pong babalikan ng inyong paliwanag tungkol po rito dyan sa inyong lugar. And balik po tayo sa Pilipinas. Si Miss Raim Siasar. Brother Miss Raim, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Miss Raim, brother. Hi, Yan. sir. Okay. Oo. Naririnig po ba ako, Yes, loud and clear. And kumusta ka na, Miss Raim? And ang iyong mga ginagawa ngayon, kumusta naman? Sir, good evening po sa inyo, kay Ma'am Cora at kay Ma'am Jo. Good evening po ulit sa inyo at sa mga nanonood sa atin, lalong-lalo na po sa mga kababayan ko dyan sa Claveria, Masbate. Ito sir, medyo matagal na ulit ako nakabalik dito sa inyo kasi ang dami ding mga ginawa, ang dami ding mga nangyari. Yes. I'm excited today at tonight na mag-share ulit sa inyo ng liwanag para lumawak po yung ating kaalaman at nang sa gayon is magkaroon tayo ng mga kamalayan sa ating mga sariling ginagawa at sariling mga experiences. Initially, Brother Miss Raim, nung marinig mo itong nangyari sa iba't ibang mga lugar na nagkaroon ng global internet outage, ano ang biglang sumagi sa isip mo? Sabi ko, sir, sa wakas nangyayari na. Huwag naman, sa wakas nangyayari na. Kasi sir, ever since, bago po ako nung nag-awaken po ako way back in 2019, ito po yung mga sinasabi sa akin ng mga guides ko. Akala ko nga po, yung pandemic na 2020 ay yun na. Yung pala, trial lang yun sa atin, kung paano tayo mag-react dito sa mga mangyayari na mga pagbabago sa ating sa sangkatauhan o dito sa ating Yes. So, yan, mamaya ating laliman ng ating pagtalakay tungkol dyan, Brother Miss Raim. And also, let's welcome ang ating pa rin pong panauhin ngayon pong gabi ito mga kaibigan, si Ma'am Cora Guidote. Ma'am Cora, magandang gabi po sa inyo. Welcome back again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi sa inyo, Ray, Ate Jo, and Miss Raim. Salamat sa pag-guest mo ulit sa akin. Siyempre, I think it's going to be a very interesting topic. Kasi maraming nangyayari sa mundo. Pero itong nangyayari ho na medyo ngayon. gitla-gitla. Yes, oo nga ho. Ikaw, ma'am, tanungin kita, ano yung unang-unang sumagi rin sa isip mo nung may nabalitaan na global internet outage? Actually, ayoko kasing come up with conclusions kagad. Kaya pinag-aralan ko muna kung ano yung responses ng mga responsable dun sa CrowdStrike. Ang nakikita ko dito kasi bago yun nangyari, di ba nagkaroon ng attempted assassination kay Trump? Oo. Kay former President Trump. Tapos yung debate, yung kay President Biden, yung ganun. So parang ang nakikita ko dito, parang nililihis nila yung awareness ng mga tao dun sa nangyari sa attempted assassination. Kasi yung assassination attempt na yun was really a miracle. So it was nakaligtas talaga si parang Trump. Yung nangyaring yun, dinidirect yung attention natin kay God and the power of God to create miracles. Tapos itong nangyari dito sa technical glitch na to, parang linihis yung attention dun sa ganung message. So nagkaroon ngayon ng message of fear, di ba? Kasi yung technical glitch na yun, ang daming na delay na flights, talagang it's a fear-based kind of event. Imbis na hope. Kasi yung nangyari kay Trump, it was hope. And then ito, fear. So parang ganun yung nasa ko na may gumagalaw behind the this global CrowdStrike company. Ang feeling ko cabal-based din to. Yun ang nakikita ko sa mga research ko ngayon na may connection din sila sa cabal. So malamang
linilihis nila yung attention na yun away from that message of hope. So based sa inyong opinion at pananaliksik, Ma'am Cora, diversionary yung nangyari para mawala dun sa nangyari kay Trump, na which is we consider it as a miracle, Miracle talaga yun. I can show you a video, a very recent video na nakita ko sa Twitter of how, that bullet really missed him, by a millimeter. Instead, yung ibang may mga namatay na iba. Kasi yung iba sinasabi, baka lang yan. Sabi ng iba, ma'am, baka gawa lang eh. Gawa nila para baka palabas lang. Sumikat si Trump. Oo. Ha? Yun ang sinasabi. So based sa inyo ho, ma'am, hindi ganon ng ang sitwasyon. So itong nangyaring internet outage kasama doon. Parang konektado. Yun ang nakikita ko ngayon kasi ganun nga linilihis eh. If you go on the spiritual side of things. So, yung isa is message of hope, the other is fear. So, tinatanggal yung attention ng mga tao dun sa... I agree that there have been some solar events, no? Pero yung nangyari recently ng mga solar events were not very strong compared to what happened about a month and a half ago. Ang dami-daming aurora na lumabas. That was kasi doon May, yung no? mga X-flares at that time. This time, hindi mga X-flares to eh. Hindi masyado malakas. So, ang tawag sa kanila, mga minor geomagnetic events, no? So it's not as strong to actually affect our internet connections. But still nandoon pa rin ho ba yung threat na maaaring magkaroon ng tinatawag na super solar storm? Pwede pa kasi nasa solar maximum nga tayo as what yung earlier, di ba, pinakita ng video. Nasa solar maximum tayo. So yung sun ngayon, punong-puno ng sunspots. And actually, there's one very active sunspot right now that can release strong solar flares. Pero hindi pa nangyayari for it to actually affect our internet connections. So hindi pa siya nangyayari. So ang feeling ko, talagang iba yung rason kung bakit nagkaroon itong global tech glitch. So it's more on human politics. Tingin ko human intervention. All right, ma'am, maraming salamat po, Ma'am Cora. Balikan natin si Mr. M. Mr. M, based na rin sa mga you channel galactic beings and also you have your own contact and your guides. Based sa mga information na nare-receive mo, itong ganitong mga pagbabago sa ating haring araw and other astronomical events, ito ba'y part na talagang sinasabi nating ascension process para to raise itong consciousness ng tao? Yes, sir. Everything that is happening right now in our in all aspects of our life, politics, economy, and government, even the health issues, lahat po ito parte ng ascension. No? And ang pinaka-highest na spiritual law is the law of one. Ang ibig sabihin po nito, Sir Ray, is as above, so below, as within, so without. Alright. No, kaya nga po, di ba, makikita nyo, kapag may solar flares, no, kapag may activity yung sun, nagkakaroon ng epekto sa planet Earth natin, like may mga volcanic eruptions, may mga strong weather, abrupt weather issues. Yan na nangyayari sa loob dahil yung energy na galing sa sun, nire-release niya yung trauma ng planet natin. No? Because trauma is energy. Yes. It's underneath the land. It's underneath the land. So kapag nagre-release ng negative energies yung planeta natin, ganun din yung tao. Kasi as above, so below. And meron pa yan, as within, so without. Yes. So kaya because of that, meron tayong tinatawag na yung clearing of cellular memories. No? Itong cellular memories, deeply buried po yan sa ating pagkatao. Kaya nga po, di ba, may tinatawag tayo ng mga DNA. Yes. No? Because on a soul level,
dyan nagraran yung mga memories ng soul natin galing dun sa mga past life na ngayon bumabalik. So ang epekto po nitong clearing of cellular memories, parang nakita nyo po ba yung suka? Di ba ang suka? Vinegar. Kapag hindi siya nagagalaw or kahit yung wine, nagkakaroon may siya sediments. ng latak. May sediments sa ilalim. Opo. Pero kapag ginalaw natin yun, bumabalik sila, nag-circulate. Yes. Diba? Ganon din po yung nangyayari sa atin. Tapos, kapag ganyan, umaangat yung mga traumas natin sa taas. So, kaya hindi natin, nagkakaroon tayo ng mga unexplainable feelings. Okay. No? Ito yung sinasabi ko na we are being challenged physically, emotionally, mentally, and spiritually without us knowing kung saan sila galing, kung ano yung cause, bakit sobrang depressive yung energy, sobrang bigat, hindi tayo nakakatulog, sobrang sakit ng ulo. No? So, lahat ng mga symptoms na yan, lumalabas dyan, and the purpose of which is for us to have a conscious participation to allow that energy to release. Hindi po yan lumalabas para magalit tayo, para mag-self-destruct tayo or manira tayo ng iba. Which is yun yung ginagawa ng karamihan because of the unconsciousness or tinatawag natin na unawareness, kakulangan sa kamalayan. Kulang yung alam nila kung bakit nangyayari yun sa kanila. And the easy way to take it out is to be aware. Is to react negatively from the trigger. Yes. Kasi sobrang dali lang magalit, sobrang dali lang manisi, sobrang dali lang magreklamo, no? Because that is the easy way. Ang pinakamahirap is yung mag-isip, yung mag-intindi kung ano yung nangyayari sa atin, no? Kaya kapag kulang yung kamalayan natin, kulang din yung tinatawag natin na spiritual stamina. Pero Miss Raim, that's spiritual. Iputulin lang kita doon sa point na yun. Kung ang tao ay hindi aware sa ganitong process of ascension, itong mga astronomical events and other natural events ay parang ganun pa rin, parang inililid pa rin ng tao na magbago. Pero unaware siya, unconscious siya, no? Oo. Tama? Yes, sir. Everyone is affected, but only few people know what is happening inside them. Yes. Kung bakit yan, like sa akin, in the past few days, kaya naniniwala ako na may effect to ng solar flares na mga nangyayari sa atin, yun sa technologies, yung mga nangyayari. Kasi yung technology, naka-base din po yan sa frequency. Diba? Frequency, correct. Like yung radio, yung mga internet, naka-base yan sa frequency. Yes. So kapag dumating yung solar flare na tinatawag natin na may electromagnetic energy, kapag dumating yan dito, tapos sobrang lakas nung energy niya, tapos itong mga mabababa, nade-dissolve sila or naaapektuhan. Kaya yung mga, sa tao din, no, ito po yung pinofocus ko kasi na-base na din sa mga experiences ko, kung ano yung mga ginawa ko. Maraming tao po kasi, sir, na unaware. And kapag unaware tayo, dun po nagre-ripple effect yung kasamaan, yung kaguluhan, yung chaos dito sa mundo natin. Yes, oo. So, dapat talagang maging aware tayo, and also we ourselves are doing our part na sana ay makatulong sa kapwa. Yes, kaya nga po ang tawag sa atin spiritual awakening. Yes, ginigising po tayo because matagal na tayong natulog. Matagal na tayong natutulog. We have to understand these things. Kasi itong mga, yung sinasabi po ni Ma'am Cora na nakabal, pinipigil po talaga nila yung ascension ng tao because that is the only way they can control the planet. That is the only way they can control the people to make us ignorant of who we are, of what we can do, of what we can understand if we start focusing on the spirit.
Gandang gabi uli sa Opo. inyong mga tagapakinig at sa lahat ng ating mga kasama. Curious lang ako, Na Ma'am mga Jo. guest ninyo. May mga tanong lang. Kapag nagkakaroon ba ng ganitong mga activity ng ating Haring Araw and other planetary events o astronomical events, pati na rin ang buwan, ano? Meron pa ngang isang lumabas na balita, Ma'am Jo. Meron na raw tayong pangalawang buwan. Meron daw isang asteroid na nagsisilbi na rin parang mini moon na umaali-aligid sa planetang Earth, ano ha. Pero anyway, ito bang mga ganitong mga events, nagkakaroon ba ito ng effect sa DNA ng tao? Kasama na rin to sa sinasabing ng ascension process na mismo yung ating kalamnan, yung ating DNA, yung ating physical body ay nagkakaroon na adjustment because of this kasi na-absorb natin itong mga electromagnetic energy at iba pang mga astronomical events sa atin. Tama yan, Ray. At ito nga si kapatid na araw, hindi naman siya nagkakaroon ng solar flares para sirain ang ating planeta, ang mga tao. Kung hindi, meron sa ating pong composition, molecular composition, at saka yung ating kuryente. Ina-adjust din po niya dahil nga yung planeta nag-a-ascend din o umaangat din yung kanyang vibration doon sa magandang ikakabuti ng bawat isa. At dinadagdagan din ni Brother Sun yung kailangan natin na electromagnetic fields at saka kuryente. Tulong-tulong po ito para sa pag-angat ng frequency doon sa tama na gusto natin. Kaya hindi lahat kasamaan ang naidudulot ng mga pagbabagong ito, kung hindi nag-a-adjust sa bawat isa para mabuo ang isang ideal state of life, Ray. Opo. Kaya ang sagot doon sa tanong nyo, kung nagkakaroon ito ng effect sa ating DNA, ay meron po. Dahil meron din tayong spiritual or energetic DNA. Kung napapalitan po yon ng mga energetic developments, ay kasama po ang ating katawan. Na ano yung pagpapalit na yon? Ikakabuti ba? Ikakasama? Ikakabuti po. Dahil hindi po papayagan ng ating Supreme Creator at lahat ng mga other beings, yung ating mga galactic friends or brothers, na masira po tayo dahil yung law of oneness na nabanggit kanina ni Miss Rem ay tama po yun. Ang vibration natin ay iisa. Halimbawa, merong mali dito sa planet ng Earth, ay affected po lahat ng mga nakapaligid ng mga galaxies and so on. Opo. Yan po ang paliwanag natin. So yung mga adjustments na yan, Ma'am Jo, hindi lang affected sa human beings, kundi pati na rin sa lahat ng mga living organisms and animals, pati na rin ang mga puno at sa kabuuan ng planeta natin, itong planet Earth, ano po, nagkakaroon din ng adjustment sa DNA ng ating Mother Earth. Tama po yan. At napansin niyo, merong balita doon sa Tennessee, di ba, yung air element at saka yung water element naging aktibo at inayos yung lugar. Marahil merong hindi mainam nandoon sa ether field ng lugar na yon. Nakita nyo naman kung paanong inikot ng tornado yung lugar na yon. Ganyan ang mga epekto po ng iba-ibang frequencies para ayusin sa ikakabuti. So, lalong ikakabuti ng karamihan. So, ibig sabihin nun, Ma'am Jo, yung mga naranasan natin mga hindi pangkaraniwan na yung mga bagyo ngayon, saka yung mga earthquake, saka yung mga biglang sumasabog ang bulkan, nagugulat na lang tayo, meron ng mga nag-aalburuto mga bulkan, ito'y kasama to, no? Sa adjustment na ginagawa sa ating planeta. Kasama po yan. Dahil bahagi nga yan ng elemento at ang ating mga elements ay represented yung vulkan. Apoy po yan. Yung mga tornadoes na yan ay hangin at tubig po yan. Kaya yung mga elemento na yan ay siya rin mag-aayos. Kaya merong sa history na natutubigan yung flooding na sinasabi. Kasi tinanong ko yung mga elemento, bakit nagkakaroon ng flooding? Pag yung chaotic theory, yung parang masyado namang masalimuot, Ray, inaayos ni tubig. Siya ang architect ng planeta. Tatabunan niya yan.
para maayos at iaangat dahan-dahan na mas maayos na. So parang matik na yun, no? Nagkakaroon tayo ng self-repair yung ating planeta. Self-repair po ang planetang ito. Talaga. Kahit wala po ditong tao, mag-aayusin niya ang sarili niya dahil may intelligence po ang lahat ng elemento. Parang mas angko po yata, self-healing. Dahil masyado nang niyurakan ng tao ang planeta. Naku naman, no. Ma'am Jo, maraming salamat po, ma'am. Babalikan kita, ha. Ma'am Cora, muli, magandang gabi sa iyo. And speaking of this adjustments sa DNA ng tao and lahat ng mga animals sa kabuuan ng ating planet Earth, wala bang Ma'am Cora, wala bang time frame ito na mangyayari? Tuloy-tuloy ba to na ginagawa sa ngayon, especially yung tungkuling ginagawa ng ating araw? Napakalalim ng tanong mo. Malalim na. Mahirap i-explain. Tapos baka isipin ng mga tao weirdo tayo, no? Pero may nangyayari talaga ngayon sa consciousness ng tao kasi nga we're in this process of ascension. Ngayon, yung araw is an instrument of God para linisin ang ating souls, no? Kasi to actually be a channel of light. Kailangan lahat ng darkness dun sa soul mo, tanggalin mo lahat yan, di ba? So linilinis yung kaluluwa natin and we have to be guided by our own moral compass. So kumbaga, we need to really cleanse ourselves, pero inner workings yan. Pero ang mga based dun sa aking mga babalitaan at saka mga downloads na rin, na malapit na tong ascension process natin. And the fact that yung dilim, kung anong kalokohan ang ginagawa, naggegera na, ito may mga assassination attempts and whatever, parang sign yan na, naglalaban na yung dilim at ang light. Tug of war, no? Naghahatakan. Kasi dinadala tayo sa light So ngayon, yung dilim, talang kaya, hinahatak nila yung mga beings para, kasi misery loves company. So as many souls as they can, kukunin nila. Diba? So nandun tayo sa process ngayon na naglalaban yung duality, yung light and dark. Para hindi yung mga souls na gustong mag-ascend, hindi mag-a-ascend. Kaya nga nagsosow sila ng fear. And this global outage is one of that. No? Talaga. Samantalang yung nangyari nga kay ex-President Trump, message hope yun. Kasi miracle talaga yun. Kaya maraming na-convert nung event na yun. So it's a symbolic, no? Ma'am Cora, based on your own opinion. It's a symbolic kasi, message of hope. Alam mo, talagang papatayin si Trump. Kaya lang by some force, iniikot yung ulo niya. Magaling guardian angel niya. Dumapa. Magaling guardian angel niya. Pwede ko ba ipakita sa'yo yung, yung video na nakita ko sa Twitter? Sige, ipapaano natin. RH TV, para may-share ni Ma'am Cora. Pwede ako mag-share. Bigyan natin. Babalikan kita, Ma'am Cora, para may-adjust yung, yung adjustment nung video na. Anyway, Miss Raim, muli magandang gabi sa iyo. Based na rin sa mga communication mo with other beings, what kind of beings masasabi natin na silang humahatak sa tao? Pumipigil sa tao para mag-ascend o kaya magkaroon ng mas malawak na consciousness? Ano ba yan? Na-explain ko na po ito sa mga sinasabi ko, sir, na sa video ko sa Facebook, o nasasabi ko na yan, no? Na dito sa mundo natin, no, we are living in a dualistic state of life, no? May light and dark, may bad or good, no? But we are all just part of one, no? God created only light and love. Itong darkness po ito, part po ito ng free will natin, ng kalayaan natin na magdesisyon na binigay sa atin ng Diyos. Kaya nagkaroon ng darkness like the fallen angels, yun yung mga tinatawag natin ng mga demon. No, they are all galing sila sa liwanag. Kaya lang nasaktan sila, nagalit sila or nagselos sila. Ginamit nila yung free will nila na magkaroon ng
kadiliman dito sa mundo. At ito na nga yung nadatna natin, ganito nakagulo. Ngayon sir, meron po akong ikwento, yung doon galing doon kay Ma'am Cora, tapos doon kay Ma'am Jo na sinasabi nila about sa DNA. Gusto ko po ito ipaliwanag para mas maintindihan po natin kung bakit ito nangyayari na awakening to our soul purpose. Meron tayo sir na divine blueprint na tinatawag. Okay. Yung talagang anong pinaka-mission mo, ano yung pinaka-purpose mo kung bakit ka nabuhay dito. Kasi hindi naman po tayo nabuhay dito para lang yumaman, para lang sumikat, para lang maging powerful, or para lang magpasarap ng buhay. Hindi. What we came here to do in this planet is to find our purpose. Okay. No? And yung divine blueprint po, itong divine blueprint po natin, ito yung kaluluwa natin. Interwoven po sila dito sa cellular memories natin. Andyan po yan sa loob natin kung ano yung purpose natin. No? So, itong solar flares na to, isa lang to sa paraan ng Diyos, paraan ng universe, para alisin or linisin yung cellular memories natin. Kasi doon sa cellular memories natin, ang dami ng traumas, ang dami ng pains, ang naka-block. Polluted. Kaya nga pag nire-release natin, kapag nire-release natin itong mga pains and traumas natin, sobrang lakas to the point na may mga nababaliw, may mga nasisiraan, may mga self-destruct because they cannot carry the energy of healing. No? So, kapag nagkaroon po ng cleansing yung cellular, nagkaroon tayo ng cellular level. Ito pong cellular level clearing po ito ng physical, emotional, mental, tsaka spiritual na aspeto ng buhay natin. So kapag nag-clear tayo, nakaka-reach tayo ng certain level of awareness, certain level of understanding, or certain level of frequency. So dahil dyan, nagkakaroon po ng leak. Nagli-leak yung purpose, yung divine blueprint natin sa waking moment natin. So doon tayo nakakaisip ng kabutihan. No? Doon tayo nakakapag-isip na, kaya nga po 'di ba yung sinasabi natin, balik loob, yung mga masasamang tao na biglang naging mabuti, binigyan ng pagkakataon sobrang ng buti pa magbago. Sa pamamagitan ng loss, may namatay, may nawala, may nalugi, lahat 'yan paraan yan ng Diyos para mag-realign tayo doon sa divine blueprint natin, doon sa divine purpose natin. Kaya tayo nagbabait. Kasi nag-leak na eh. Umangat yung consciousness nila because of suffering, because of pain. Yun po yung tinatawag natin na spiritual awakening. Technically, kaya lang, ang problema dito, kailangan po natin gamitin yung free will tsaka intellect natin. Ito yung kalayaan natin magdesisyon at kalayaan natin na mag-isip na i-realign yung sarili natin doon sa divine blueprint which is our soul purpose. Ayun. Your soul mission. Kaya andito tayo, andyan si Ma'am Cora, andyan si Ma'am Jo, andyan ka po sir. Because marami nang ginawa yung Diyos sa buhay natin. Kaya tayo na-realign, nag-awakening tayo, nagkaroon tayo ng spiritual awakening. And by aligning to our divine blueprint, we are consciously traversing the path of spiritual ascension. Ayan. Salamat, Brother Misraim. Sana maintindihan po natin yun para, kasi siguro kung madaming nakaintindi nun, mas lalawak po yung kapayapaan at pagmamahal dito sa mundo. Yan. Pero alam mo kasi talagang din rin natin mapipilit yung iba kapag ay maniwala. But I think ito naman ang purpose ng program natin, no? To inform the public, yung ating mga babayan and also other people kung ano yung nangyayari sa atin sa ngayon. Kasi dami nagtatanong, ano ba itong nangyayari ito? Nagkaroon ng global internet outage? Ano pang susunod na mangyayari? Siguro I think it's about time na gawin nating i-reverse natin yung mga negative thoughts natin, yung ating mga iniisip na masama into very positive. Yes, sir. Wala po kasi, sir, ibang papuntahan. Wala tayong ibang papuntahan. Nothing but up. Kasi itong mga tao na ayaw pang mag-awaken, ayaw pang mag-ascend, mas pahirap na pahirap yung buhay nila. Until such time na dumating sa buhay nila yung certain amount of energy para mag-awaken. Kaya lang nga, kaya sobrang enthusiastic po ako mag-share ng mga ganito sa Facebook ko or dito sa program niyo po, sir. Kasi kapag patagal, parang pinoprolong lang natin yung agony natin. Ayaw natin harapin yung mga pains and traumas natin na andyan sa loob natin.
galing na yan sa nakalipas eh. What is important is here now. The gift of the present moment. Ano ba yung kailangan natin gawin? Ano ba yung pinakagusto natin na ma-experience? Because I don't think there are people who really like to live in anger, to live in fear forever. No, this is not what we like. Dapat lang, good vibes. We want to be happy. Salamat, Brother Misraim. At ibalik ka ba, kaibigan, si Ma'am Cora. Speaking of divinity or divine, sinasabi nga, karoon ng divine intervention yung nangyari din kay President Trump. Ma'am Cora, muli magandang gabi sa iyo. Yes. Oo. Hindi pa ako makashare. Hindi ko makashare. Siguro wag na. Really? Oo. Anyway, masyado bang mahaba o baka hindi, maiksi lang. Less than a minute. Sige. Pero maganda kasi makita ng mga tao kasi nga pero actually, ma'am, nakita na rin ng tao. Yung iba kasi kailangan makita nila eh. Oo, kasi nakita na rin talaga sa mga news na bigla siyang gumanon kasi dapat nakaganito siya, di ba? Then nung gumanon siya, biglang sunod-sunod yung putok. So pag ganon niya, daplis sa tenga ang nangyari. So parang ito parang recreation, wala itong scientific measurement nung tama ng baril, kaya maganda sana makita, pero kung ayaw niyo ipakita, okay lang. Pero yun nga, so ang tawag dito, kailangan talaga na magkaroon ng spiritual renewal yung buong mundo. Kaya nagkakaroon ng mga extreme events. Kasi yung iba, para magising, kailangan yanigin mo pa di ba? Kaya nga yung event na yun, maraming na-convert. Kasi nakita nila, oh my God, talaga palang may pero I think, Ma'am Cora, meron pala talagang Diyos na, tutulong sa atin. May isang namatay, no? Pero parang victim soul yun eh. He was a victim soul. He parang yung soul purpose niya was really to also prove to the viewers na totoong may attempt. Kasi kung walang namatay, sabihin nila, stage lang yan. Pero di pa rin mawawala. Tsaka sinave niya yung buhay ng family niya Sinave niya yung buhay ng family niya. Hindi pa rin mawawala yung hinala ng iba. Inover niya yung mga anak niya para siya yung tamaan, imbis na yung mga... Yes, ma'am. Alright. So, anyway, may mga tanong po rito mula sa ating mga listeners and viewers. Actually, sa kanyang sinasabi ni Anthony Abrenica, binabanggit niya rito, kaya may mutual tayo sa lahat ng creation ni God. Ba? And of course, producer ng kabutihan ang energy ng sun. Na yan. Well, I think kasama yun talaga sa ginagawa ng Haring Araw natin. Si Santia Yue, sabi niya, chemtrail ang mga aeroplano. Alright. Okay. Albert Miranda, magandang gabi sa iyo. Ria Soto, maging si Leo Havares, thank you po sa mga information ng inyong mga guests. Welcome po. Si Lloyd Sacramento from Santa Rosa, Laguna. June Perez, magandang gabi sa iyo. Si Ran Nerio. And also Zeni Lubigas Jose, na bumabati sa ating mga guests tonight. Si Eduardo Narvaez from Atlanta, Georgia, USA. Ka-Eduardo, kumusta na kayo dyan sa US of A? Alright, now let's go back to our discussion about allegedly magkakaroon pa ng mga solar storm in the next few months ba? Kasi yung binabanggit na forecast baka earlier than 2025. Ma'am Cora, balikan kita. Based na rin sa mga data na nakukuha mo, so may possibility pa na magkaroon ng mga susunod na mga solar storm? Oo. Actually, yung solar maximum will be probably until next year. Kasi nag-umpisa na yan last year, medyo napaaga yung solar maximum in this cycle, no? Nasa cycle 25 tayo. So yung solar maximum nag-umpisa last year, there was no days na spotless yung sun. So ganun rin ang nangyayari this time. At saka, pero this year, mas malalaki yung solar yung sunspots, no? Kaya mas malalakas yung mga solar flares. So we can expect more of that. Pero ang reason why the elements are more
active is not because of the current solar maximum. Kasi I think I told you before that we're in this grand solar minimum. So pag may grand solar minimum, it's a 400-year cycle. Yung magnetic field ng sun is not as, kumbaga, it's not as radiant as it used to be, no, over this 400-year cycle. So may mga cosmic rays na pumapasok from mga stars na pumuputok, no. So yung mga cosmic rays na yon, yun rin yung nakaka-disturb dun sa Earth. So Earth is also protecting itself kasi pag mababang magnetic field ng sun, mababa rin ang magnetic field ng Earth. So it's doing its own protection. May cloudation kaya nagkakaroon din ng maraming ulan. Tapos malalakas din ng mga tornadoes, yung mga volcanic eruptions, galing yan dun sa yung nadi-disturb yung silicon inside the volcanoes. So pumuputok sila sabay-sabay during this grand solar minimum. Opo, o yan. So may mga scientific proof yan lahat. Kaya lang we cannot discuss it here in 1 hour. Oo nga, mabibitin tayo, Ma'am Cora. Pero of course, ang pangamba dito natin mga kababayan, hindi naman kaya maluto tayo sa matinding init ng araw? Ay, hindi naman. Hindi naman? Kasi nangyayari nga ito every 400 years, di ba? Bakit nandito pa ang Earth? Bakit may mga tao pa? Kasi kaya natin, we can withstand the energy of the sun. And at the same time, we have friends, mga galactic friends na umaalalay sa tao. Tama ho ba yun? Yes. Opo. Oo. Hindi tayo pababayaan. Pero kailangan din kasi i-align natin yung frequency ng ating ng pagkatao natin dun sa yung nagpo-protect sa atin, di ba? Kaya nga it's very important to pray, to meditate, to clean our consciousness. Correct. And kasi nga tinatawag na tayo sa ascension. So kailangan sumunod na tayo doon. Kaya marami ngayon na ginigising na nga with these extreme events. Alright. Kung hindi ka pa magising, wala na. Nasa iyo na. Nasa iyo na yun. Opo. Kumbaga. Thank you so much, Ma'am Cora. And speaking of speaking of awakening, Brother Misraim, muli magandang gabi sa iyo. Ano yung process na pinapakita mo o itinuturo mo sa mga gustong magsanay, sabihin natin magsanay o mag-training sa iyo para magkaroon ng awakening of consciousness? Mahirap ba? Sa akin po, sir, meron po akong 21-day healing and activation workshops, or a healing or activation journey. So, sa loob ng 21 days, i-guide ko kayo online, Sa una, yung first step is tinuturo ko po doon kung ano yung 5D awakening, ano yung 3D, ano yung 4D, ano yung 5D frequencies and consciousness, and ano yung mga kailangan natin i-heal at bakit natin nararanasan yung spiritual awakening or depression or anxiety. At sunod po doon, tinuturuan ko po yung mga estudyante ko kung paano mag-self-heal, kung paano gamutin yung sarili, kung paano intindihin yung sarili through shadow work. So, dahil philosopher ako, I was introduced to one of these thinker in the past na tinatawag na ang pangalan niya po si Carl Jung. Yes. So, doon ko po sa kanya pinattern yung kung paano healing, mag-self-healing, doon sa tinatawag ko po yun na Carl Jung Shadow Mastery. Right. And pangatlo, tinuturuan ko po din doon yung mga students ko kung paano mag-meditate, ano yung tatlong functions ng meditation, kung ano yung tatlong gamit ng meditation. Tapos after that, tinuturuan ko din sila kung ano yung mga kailangan natin i-imbibe na energies or principles or virtues para maka-reach tayo doon sa fifth dimensional energies. And finally, sa step 4, tinuturuan ko po yung students ko kung paano mag-activate ng chakras. Ako po kasi bilang dati po akong seminarista at alam naman natin sa Katoliko na hindi naman tinuturo itong chakras. Na yan. But lately na nag-awaken ako, inaral ko po yung chakras. At doon po isa sa mga rason kung bakit andito ako sa harap nyo,
nag-all in po ako sa spirituality ko dahil naramdaman ko po sa katawan ko yung mga nababasa ko, yung mga ginagawa kong healing, yung activation ng chakras. Kaya sa experiences ko, yun po yung sinishare ko sa mga estudyante ko. And I believe, based sa mga feedback ng mga estudyante ko, malaki yung mga natulong sa kanila na mamulat sila sa sarili nila. Yes. No? And yun nga sir, finally para mas maintindihan po natin kung ano yung epekto nitong solar flare. Kasi it's a gift. No? It is not a curse. Yes, it is totoo not yun. a curse. Actually, yung tanong ko sana It's a curse to other people dahil mali po yung paniniwala nila or mali yung pananaw nila sa mga nangyayari sa buhay nila. No? Kaya ito sir, meron po akong gustong basahin. Gusto ko po i-share. Please. English po ito. Pero sobrang malaking tulong po ito sa mga tao, lalo na po sa mga nag-i-spiritual awakening. Go ahead. Para maintindihan nila na hindi po kayo pinaparusahan ng Diyos. Alright. Hindi po kayo pinapabayaan ng Diyos. Hindi po kayo iniitsapwera ng Diyos. Tama. No? Yan po ay instrumento na para mas mag-align kayo sa mas mataas na frequency ng buhay niyo. Kaya ito po, babasahin ko sir no, before tayo po mag-end. Yes. No? Yan. So, ang tanong dito, what to do if you are sensitive to solar storm activity? No? If you are experiencing any of the aforementioned effects, don't worry, be happy. No? We are being offered a unique and powerful opportunity to consciously participate in the rapid advancement in our evolution as energetic beings. All right. Our auric field, our auric systems are being recalibrated to resonate at a much higher level, no? At a much higher and finer frequency. And the more informed and aware we are to the changes that are taking place, the more empowered we are to embrace this process as a necessary step towards the betterment of our lives. We are growing in the direction of mental, emotional, and spiritual awakening with the extraordinary help of the sun. On a practical, physical level, we can mitigate some of the more challenging effects of our energetic evolution by getting extra rest and drinking lots of water. Yun. Iba po yung uhaw ko lately in the past few days. Parang grabe yung uhaw ko. Totoo yan. No? So for those who live near the ocean, a walk on the beach or swim will help to balance the incoming energies. Yun. No, most likely, sir, we bath ourselves with the nature, with the energies of the nature. Salamat, Brother Miss Raim. And also, siguro, tanungin na rin kita, saan ka pwedeng ma-contact for these workshops and other events para sa Ascension process? Yes, sir. Thank you, sir, sa pagkakataon na ma-share ko itong mga ginagawa ko. Pwede nyo po akong mahanap sa Facebook, Noynoy Del Rosario Siasar, close and open parenthesis, Awakening PH. No, or pwede din po kayong mag-message doon para sa mga online. And available na po ako ngayon sa face-to-face healing session kasi andito po ako sa Manila. I-contact nyo lang po ako and we can set our schedule for our one-on-one personal healing session. Thank you so much. Po, sir. Thank you so much. Maraming salamat, Brother Miss Raim. Ma'am Jo, speaking of self-healing, di ba tayo nasa Reiki healing din tayo? So we do that also, and we also channel energies from higher beings, from the Supreme Being, para magkaroon tayo ng self-healing, and also self-healing din ng ating planeta. Tama po yan. Yes. At pwede po natin gawin ngayon. Ang ating pong puso ay ang connection po natin sa electromagnetic fields ng planeta. At siya po ang nagdi-distribute ng kuryente sa buong katawan. Dahil hindi po tayo aandar at pupunta doon sa ating awakening at saka ating ascension kung tayo po ay low-bat. So kailangan po na tumaas ang ating kuryente. Request po sa lahat ng nanonood ngayon na ilagay ang ating kanang kamay sa ating puso. Yan po ang pinanggagalingan ng ating pagmamahal. Konektado po dun sa tinatawag na Divine Love. Ginawa po tayo ng ating mga magulang out of the whisper of love. I love you, let's make love. Ito po ang nangyari sa ating katawan. Karoon tayo ng flesh. So hinihiling po natin sa ating pong Supreme Creator. Ito po ay manifested ni Brother Sun na linawan po tayong lahat
Parang nakaharap po tayo ngayon kay Brother Sun at nasa dulo tayo ng rainbow colors. Binibigyan tayo ng kulay, ng lahat ng kulay ni Brother Sun at pinapalago ang ating pong sinag. Para po ito sa buong planeta at sa lahat ng creation. Maraming salamat po, Brother Sun. Kung gusto pong malaman ang mas marami pang self-healing, meron po tayo sa darating na October na Reiki Retreat. At kasama ko po dito ang pinakamagaling na shaman from the north of Russia. Wow. Para mas maintindihan po natin kung paano nating ayusin ang ating mga elemento, how to be in harmony with the elements. At yung pong ray na tinutulong natin sa ating community na magkaroon ng tamang kuryente at ang ating electromagnetic fields ay balanse, ay tuloy pa rin po ang ating promo rate doon sa ating plasma therapy. Pwede po silang makipag-ugnayan sa ating Facebook po at sa ating number, nakapublish po 0918-911-0035. 0918-911-0035. Maraming salamat po. Thank you so much, ma'am. Sa inyong lahat. Maraming salamat, Ma'am Jo. Ma'am Cora, nako muli maraming salamat po, ma'am, sa inyong binigay sa amin ng mga information and of course yung research mo and other insights about this solar storm. Actually, tama yung binabanggit, no? Dapat maging positive yung ating iniisip, yung effect sa atin ng araw, hindi negative. Yes. Ang panghuling message ko lang huwag tayong magpapadala sa pananakot ng dilema, no? Kailangan maniwala tayo na there are miracles every single day that can happen if we align ourselves to God. Thank you so much, Ma'am Cora. So yun lang. Salamat po. Maraming salamat din. Thank you po. Si Ma'am Cora, maraming salamat kay Brother Israel and also kay Ma'am Jo. Sa lahat po na matumutok po sa ating gabi ng misteryo, maraming salamat po.